So, kumusta na niya, Mr. Maravilla, si Pacquiao? Yan pa rin po ang laman ng mga balita ngayon. Si Pacquiao, ayaw pa rin pong lumitaw. At sa liwasang Bonifacio, mga kababayan, sige sigaw-sigaw na mga supporters ni Kibs, pati yung mga supporters ni Inday po, nakisali na rin. Ayan tuloy, nagagalit na ang Diyos, mga kababayan. Yung Davao, tinamaan ng magnitude 6.0 lindol. Hindi na pa-stop ni Kibs. Ayan po, 6.0 magnitude earthquake hits waters of Davao Oriental Town. Pag hindi pa niya, Mr. Maravillas, yan lumitaw si Kibs, baka doon na sa kuta na pinagtataguan niya sa kanyang kingdom. Ngayon po, sa latest na balita, yung humanitarian and advocacy arm ng Catholic Church po, yung Caritas Philippines, may panawagan sa ating mga senador to side with the truth, justice, sa investigasyon niya ni Pacquiao. Church agency urges senators to side with the truth, justice in Kibuloy probe. As yan nangyari po, yung mga senador, other than si Risa Ontiveros, nakaside po kay Kibs. Alang yan talaga itong mga senador na to. Buti si JB Ejercito, binawi yung kanyang signature against contempt order. Pero yung mga senador, mga kababayan na nagkinabang siguro sa boto ng mga members ni Kibs, ayon, talagang todo tanggol po kay Pastor Kibs. Ang latest ngayon na nagsalita, si Bato, di daw siya naniniwala na magagawa ni Pacquiao ang kababuyan at pinopolitika lang daw si Kibs. Paano ipolitika po na nagsimula po yung reklamo sa Amerika? Maglalabas na nga po ng warrant of arrest yung US District Court po. Kaya nga inintriga na ni Pacquiao yung kanyang mga properties sa kanyang best friend na si Mau Diggs. So ito na yung mga tanda na dadakmain na siya, mga kababayan, ng mga US authorities dahil sa reklamo pong sexual abuse and human trafficking. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito po yung bago naming product, Eye Glow Serum. Whitening siya po, galing sa South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect, Chris Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa kanyang messenger, Chris Maravillas on FB. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So ito siya, mga kababayan, yung balita ngayon. Ginawang hero po si Pacquiao. Kakaiba na talaga po ang mundo natin ngayon. Kung sino yung suspected sexual abuser po, human trafficker, na tambak ang kaso po doon sa Amerika.
Pati ngayon dito po, nasadlak sa patong-patong na kaso si Pacquiao, pati sa Senado, pati yung kanyang company, yun ang hero sa mga senador at mga supporters ni Inday. O di ba po kakaibang pag-iisip ngayon ng mga tao? Pero anya Mr. Maribillas, ko konti man lang ang naniniwala. Yung mga nabilog yung isip at yung iba siguro niya pinondoan Mr. Maravillas. Kaya nandoon sigaw-sigaw sa liwasang Bonifacio. Lahat nagpaka-t-shirt. Alangan mang hindi ginastusan po yon. Pati yung mga placards. Yan po, abolish Congress. Permanently restore freedom of the press. Bakit ano nangyari sa freedom of the press po? Kaya nga sila nandiyan dyan, mga kababayan, walang supresyon. Libre sila na magdaldal. Sinuspend na nga po yung SMNI, nagdadaldal pa. Sige pa ang broadcast gamit po yung, yung social media. Wala mang sumusupil sa kanila. Nagpalabas ng statement po sa YouTube si Pacquiao. Ginawa pang aswang si Presidente Bongbong sa Kasilisa. Tinamay pati si Martin. Wala man po nag-censor. Di ba? Nagkukulangan ba sila ng freedom of the press? Kaya nga po, ang tawag dyan sa amin sa Bicol, balo-bagi, gawa-gawa nila, mga kababayan yung mga pa-victim, parang si Inday. Yung pamilya niya po yung atake ng atake, panira ng panira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos sila yung pa-victim. Di ba? In words, yung mga senador na kaalyado nila, imbes na sakluluan yung mga victims, alleged victims po ng sexual abuse, sumaklulo kay Pacquiao. Kasama si Superate. Yun mga kababayan ang medyo hindi maganda na nangyayari. Kaya yan, nananawagan na po yung Caritas Philippines. Basahin natin po. Sabi diyan, the humanitarian and advocacy arm of the Catholic Church urged lawmakers, particularly senators, to pursue the truth regarding the alleged sexual abuses within Apollo Kibuloy's ministry. Caritas Philippines emphasized the need of ensuring justice for the alleged victims of human trafficking, sexual abuse, and other criminal activities involving Kibuloy in his church, the Kingdom of Jesus Christ. Pwede yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na balahura na po. Kasi yung mga criminal activities nangyayari po as alleged ng kanyang mga biktima sa loob mismo ng ministry. Di ba nakakapanindig balahibo yon mga kababayan? At yung nakakalungkot, yung ating mga ibinotong senador, imbes na tingnan yung kapakanan ng mga victims, doon sila kumampi sa alleged abuser. Yon ang walang kapatawaran mga kababayan. Kaya sabi rito, nanawagan po yung Caritas. We call on Congress particularly the Senate, to remain steadfast in its pursuit of truth and justice. The church agency urged the Senate to uphold the rule of law and ensure that everyone, regardless of their status of influence, is held accountable for their actions. The Caritas earlier appealed to Kibuloy to submit himself to the Senate inquiry and any other legitimate investigations. So kumampi na po yung Caritas, mga kababayan, sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sagutin mo na lang anya. Pag halimbawa niya, nasagot mo na yan, o di tapos na niya, ayaw po. So paano malilinis yung kanyang pangalan? Di ba? Sabi niya hindi man siya guilty. O di paliwanag niya bakit hindi siya guilty. I-submit niya sa questioning ng ating mga senador kasi may obligasyon, may mandato yung ating mga senador, yung Senado po. May nagreklamo eh. Kaya sabi po ng Caritas, this is not about silencing him or denying him his rights. It is about ensuring that all voices are heard and that the truth prevails. Hindi pwedeng, mga kababayan, siya yung magsasalita tapos ayaw man niya ng cross-examination. Sige lang ang akusa niya.
Imagine, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, idinamay na nakipagsabuatan daw para siya ipatumba, i-assassinate siya. What? Diba? Ginawa pang aswang, nagbobodo rituals daw para aswangin daw siya at yung kanyang kaibigan na si Digong at si Inday. Di ba katawa-tawa? Sabi ng Caritas, we also urge all Filipinos to stand together in upholding the dignity of every human person and ensuring that the scales of justice tip in favor of the vulnerable and the voiceless, not the powerful and the privileged. Tama. Kaya nga, mga kababayan, may nag-react na ordinaryong Filipino po sa naging behavior ngayon ng ilang mga senador. Ito po, i-share ko po sa inyo. Napakaganda yung kanyang mga sinabi dito po, shinare sa social media. Si Yayam Dizon, sabi niya rito, Senator Mig Zubiri, with due respect, Senator, the Senate of the Philippines now which you lead as President is no longer an institution that is worthy of the people's trust and respect. Because you and your senators have made it an institution only for yourselves, for the rich, the powerful, and well-connected, and not for the people. He who has less in life should have more in law, anya. Of President Ramon Magsaysay is no longer a truism under the present batch of senators. In fact, you all have shown adherence to the infamous words of former Senator Jose Avelinos. What are we in power for? Because all you do now are for your own interest as well as that of your friends, relatives, and associates. The classic examples of this are what Senator Padilla and Senator Marcos are currently doing in the Senate defending Pastor Kibuloy. Your Senate is the same Senate who is quick to implement contempt charges against ordinary Filipinos, like low-ranking policemen who are being investigated, but very slow to act against the moneyed and influential like Pastor Kibuloy. Your Senate is the same Senate which failed to even come up with a recommendation for prosecution of people responsible for Farmally and DepEd laptop investigations because the people involved were close to former President Rodrigo Roa Duterte. No, sir, you don't need to defend the weakening of the Senate as an institution. It's already weak and useless as it is now. It is no longer a bastion of truth, freedom, and democracy for our country and people as what it should be. It has become like a club for the big boys promoting and protecting its own interest. The hell with the people's interest. Ayan po mga kababayan, ang strong statement ng isang ordinaryong Filipino sa naging behavior ngayon po ng mga senador. Tapos kinote niya mga kababayan yung sinabi noon ni Mig Zubiri. Sabi ni Mig Zubiri noong March 6, 2024, I will never allow the weakening of this institution. The Senate of the Republic of the Philippines, I will step down myself if that would happen. Hindi po tayo papayag. My job description is to uphold and protect the independence of the Senate. Ito yung statement niya, mga kababayan, sa issue ng charter change. Ngayon, binasag siya ng isang ordinaryong mamamayan, ordinaryong netizen. Kasi sa ginagawa ngayon ng mga senador sa issue ni Pastor Kibbs, sila na mismo ang sumira sa Senado. What? O diba? Nagpahina sa institusyon, nagpahina sa Senado. Bakit? Hindi nila makumpel ang isang tulad mga kababayan ni Kibuloy. Kasi mapera si Kibuloy. In worse, ang rason po, ang dami niyang kaalyado sa Senado ng mga senador. Kasi may utang na loob po
kay Gibbs kasi yung mga members bumoto po sa mga senador na to. Takot yung mga senador na baka pagdating ng 2025 elections, hindi na sila iboto ng mga members ni Gibbs. Yan po ang katotohanan yan. At yun na I think ang tingin nitong nag-react mga kababayan na ordinaryong mamamayan. O ngayon, mga kababayan, ito yung rally dyan sa Liwasang Bonifacio na ang sabi di daw sila aalis hanggat hindi mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Naging anti-Marcos mga kababayan yung rally sa Liwasang Bonifacio. Ano naman kinalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa problema ni Gibbs? Sabi nga natin, ang nagpatawag po ng Senate investigation po, anti-Marcos, si Risa Hontiveros. Wala man dyan control kay Risa. Ang ating Pangulo, anti-Marcos. Diba? At yung kaso ni Pastor Gibbs mga kababayan, idinulog sa Senado. At isa pa, ang kinasadlakan niya, hindi lang dito, pati sa Amerika, wala mang kontrol yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Amerika. At kahit yung US government, separado na din po yung husgado doon, tulad dito sa ating bansa. May separation of powers. So, pilit nila na sinasangkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema ni Gibbs. Si Gibbs po ang may gawa ng kanya mga problema. Kasi kung hindi niya ginawa yung mga alleged sexual abuses and human trafficking, di wala sana siyang kaso. Ngayon, kung talagang naniniwala siya na wala siyang ginawa, hindi siya guilty, defend niya ang kanyang sarili. Ayaw man niyang sagutin. O tingnan ninyo ito, Protect FRRD daw mga kababayan. Lumayo sa issue mga kababayan ito mga nagrarally. Pakinggan natin yung mga sinisigaw-sigaw nila dito po. Dali lang po mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Protect BP Inday daw. At ang tawag nila, prayer rally. Saan ka nakakitang ganyan mga kababayan na prayer rally? Pati yung panalangin po, sinalaula nito mga taong ito. Kaya po, Protect Inday Sara. Di ba? Kaya dito sa ating prayer rally, isa rin sa ating itinadalangin sa ating buong may kapal ay magkaroon pa ng karagdagang kalakasan ang pamilya Duterte. Dahil sila lang ang tunay na nagsusulong ng ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Kita mo? Yung mga Duterte daw ang siya lang nagsusulong daw ng human rights. What? Karapatan po. Yung mga Duterte, may kaso nga po sa ICC at yung tinatawag na freedom na sinisigaw nila, ipinasara nga po niya yung ABS-CBN. Diba? Lahat baligtad mga kababayan yung sinasabi. Ngayon, yung isa pang senador mga kababayan na kaalyado ni Gibbs, si Senator Bato de la Rosa, ang sabi, pinopolitika daw yung kanyang kaibigang si Gibbs. Ayan po, ang report ng News 5. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Bato. Kahit hindi miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, napilitan ng magsalita si Senador Ronald de la Rosa tungkol sa mga akusasyong ibinabato laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nangangamoy politika raw ang pagdinig dyan ng komite ni Senadora Risa Hontiveros.
Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na pwede nating makukuha dyan? Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Giit ni De La Rosa, hindi na kailangan ng mga pagdinig lalo pat kung may kaso naman ng inihain ang Department of Justice. Nahaharap si Kibuloy sa mga akusasyon ng panggagahasa, sapilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Martes nang ipag-utos ng DOJ ang paghahain ng kasong sexual abuse at qualified human trafficking laban kay Kibuloy. Tingin ni De La Rosa, hindi magagawa ng pastor ang paratang, lalo't Son of God anya ito. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the Son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. So, opinion man lang daw niya. At inadmit niya na hindi man niya nakikita 24 hours si Kibs. So hindi niya alam kung ano talagang ginagawa nito kasi hindi man niya mabantayan. O di ba? Admission mga kababayan na kahit siya, hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Kita mo? Ang mga kaalyado ni Kibs, talagang may diferensya. Tapos, di daw siya naniniwala kasi Son of God niya, si Pastor Kibuloy. Doon pa lang po, bagsak na po si Senator Bato sa kanyang statement. Si Kibs po, hindi Son of God. Kasi po, ang totoong Son of God, iisa man lang po, bugtong na anak ng Diyos, yung ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi mong bugtong isa, kung si Kibs po ay Son of God din, di dalawa na. O di ba? Paano naging dalawa yung Son of God? Na ang totoong Son of God, yung ating Panginoong Jesucristo, di ba yun ang turo sa Bible? Biglang inagaw po ni Kibs. Yung posisyon ng ating Panginoong Jesucristo, inagaw ni Kibs. Siya na daw yung Son of God. Pinaniniwalaan naman itong senador nating si Bato. Oy, Bato, nakalimutan mo na yata yung turo sa religion mo na ang anak ng Diyos ay iisa man lang. Si Jesus Christ man lang po. Tama? Kaya maling-mali yung inyong mga pinagsasabi. Sabi nga dito sa amin, salto. Sablay. O di ba? Ayan man lang po ang ating mga kwento ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.